susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong hapon, babae sa kariton, lagot ka kay Mrs. ngayon! Plano ko talagang mawala siya sa eksena. Aagawin ko talaga. Kaya ko siyang patayin. Kung pwede, papatayin ko siya dyan. Paglalaban ko talaga siya. Dahil mahal ko siya eh. Marami nang sabi-sabi talaga yung babaeng yan. Kaya ka pinapalitan ng asawa mo dahil di ka marunong mag-ayos ng sarili mo. Tingnan mo nga yung balat mo sa balat ko. Hindi ko sila sa akto. E di inano ko yung babae, hinablot ko. Harapin natin ang pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan, Face to Face! Sawsawera, let's get ready for Sawsawa! Harapan na tayo mga kapatid! Solusyonan na natin yan! Face to face! Sa pula, sa puti! Galit pati! Laban na naman! Harapin! Sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan at pag-usapan. Aminan, awayan at mabukhayan. Gusto mo bang makisawsawanan ng kaibigan? Kamayan ay solusyonan. Let's go mga kapatid! You say! Sinong sisitao? Sinong hindi? Face to face! Face to face! Hanapin mo! Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Isang maganda at masayang hapon, mga Sawsawero at Sawsawera. Kamusta naman kayo dyan? Okay na okay. Pero teka muna, ano ba itong napapansin ko nandito sa may bandang kaliwa? Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit parang may kariton? May milagro bang nangyari dito, Hans? Siguradong excited ka na. At kayong mga Sawsawero sa ating issue. Ay naku, Chang, talagang curious na kami kung anong misteryo meron sa karito na yan. Di ba mga Sawsawero, Sawsawera? B1 at B2, mukhang mapapalabang kayo ngayong araw na ito. At syempre, ang tatlong paborito ng bawat Pilipino, Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang ating pong mahal na trio, Tagapayo. At para naman sa mga kapatid natin gustong manalo ng load, tutok lang sa Text Sawsawan promo ng Bayan. At ngayon, let's make it a come on! Face to face na! Paninda raw ng kanyang asawa ay prutas. Pero laking gulat niya dahil may ibang Eva ang kumagat sa sarili niyang mansanas. Ha, hindi kaya natukso ng ahas? Ano ba nangyari? Ano ba nakita mo? Narito, si Jocelyn Mesa. Pasok! Ate Jocelyn, magandang hapon sa iyo. Ano bang nangyari sa paninda ng iyong mister? May kumakain po na baboy. May mga mansanas namin doon, kinakain ng baboy. Sino po itong baboy Yan na yung irida ng asawa ko. Nahuli ba? Nahuli mo ba? Nahuli po. Sinong nakahuli? Yung kaibigan ko po saka ako. Oh, anong Huling-huli nangyari? na namin. Saan nahuli? Doon po sa kariton, nakapatong yung asawa ko. Binababoy nila yung Binababoy nila yung... Okay, sandali lang. Alamin muna natin, ano po ba ang pangalan ng inyong mister? Jojit po. Jojit. Gano'n na po kayo katagal? 14 years na po kami. Kasal? Opo. May anak? Opo. Ilan po? 3 po. 3.
Eto bang unang pagkakataon na ng babae si mister? Opo. Nako. Yung kumari ko po, pumunta sa akin para manghiram siya ng panghaplos sa tiyan ng anak niya kasi sumasakit po. Oh, mga anong oras to? 11:45. Oh, okay. Halos pa madaling araw na. Okay. Ngayon po, may narinig daw po siyang alulong. Hindi niya nga malaman kung anong klaseng alulong. Aw? Yung nakita niya, Oo. Hindi po. Baka nga aso. Meron doon sa paligid-ligid. hindi po. Oh. Baboy, umo-oink-oink. Mainit ulo ni Ate Jocelyn. Oh, tapos? Eh di bigla siyang pumunta sa akin at ginising niya po ako. Halika, Jocelyn, halika, Oh. bilisan mo. Sabi ko, bakit? Meron tayong huhulihin, sabi niya sa akin. So ano naman ang akala mo nun? Sinong huhulihin? Akala mo asawa nitong kumare mo? Ako magnanakaw po. Yung pala magnanakaw ng asawa. Ah? So anong una mong inisip? Baka bininanakaw yung mga prutas Inano ko po nyo. yung kariton namin kasi Oo. po malaki po yun eh. Oo. Di So pagkita pagpunta nyo namin doon doon. sa likuran, okay, anong Ayun. nakita mo? Ang sarap po ng tiwangwang ng baboy. Tiwangwang po siya. Yung babae yun. Opo. Okay, nakita mong itsura. Hindi po kasi madilim po yun eh. Pero nakita ko yung katawan niya na malaki. Malaki talaga. Oo. Mahaba. Wala talagang, wala. Kahit ano, wala. Baka naman napadaan lang, di kaya? Hindi. Sarap sa kariton eh. Okay, ano yung Papalamig eksaktong sila. ginagawa? Yung kumari ko po, talaga pong nakita niya, nakahubad yung asawa ko. Nakapatong Nung tinawag sa babae. kayo, nung nalatnan nyo, Ano pa lang po yung yung short niya. Pakyat pa lang. Yung babae. okay. So nakatakbo po yung babae. Nakatakbo po kasi nawakan po ako ng asawa ko at pinasok ako sa bahay niya. Okay. So matapos yon, kinausap ka ba ng asawa mo? Opo. Anong sinabi niya? Eh, hindi naman ako nakikinig sa kanya basta nagwawala po ako sa bahay namin. Anong magandang paliwanag ang binigay ni Mang Joji? Sa akin. Bakit daw nangyari yon? Eh, naano po siya ng mga ng baboy na yun, inaakit daw po siya. Ano naman baka yan? Baboy talaga! Okay, Bakit inakit talaga? siya. Kasi mas malaki pa siya So sa akin ibig eh. sabihin, medyo nadala siya. Opo. Yung babae, hinanap mo ba? Inalam mo kung sino siya? Opo, inano ko po siya, investigahan ko po sa palengke. Aha. Yan. Nakita mo, nakilala mo. Hindi ko po siya nakikita. Siya kaya, ang babaeng naabutang di umano'y nagtataas na ng shorts at nagsasara na ng zipper ni Ate Jocelyn. Mabuti pa papasukin na natin siya at tanungin natin kung ito nga ba yung nakita niya. Narito po, pasok! Sandali lang! Sino po ba kayo at anong kinalaman nyo sa kwentong ito? Ako po yung witness ng ate ko, yung amo ko. Anong pangalan mo? Maria Lisa po. Lisa, Kapag sinong panong witness na ano? Nakakutong lupa! kaibigan mo, chismosa yon. Kung si Tinor Kakilala ng asawa mo. Sandali lang! Baboy! Ang asawa Sandali lang, Ate Lisa. Ikaw ba ang babaeng kasama nitong si Jojit? Ikaw yung babaeng kasama noon nung gabi? Yung amo ko po. Ha? Amo ko. Abay, amo niya. Sino ang amo na ito ni Lisa? At sino si Lisa sa buhay ni Mang Jojit? Baka tutukan niyo mga kapatid. Dito lang yan sa Face to Face. Kailangan din maghanap ng ibang pagmamahal para Ay! Hindi na Sino ako po ang nagsabi noon? Sino po nagpauso noon? Siyempre, lalaki tayo, ma'am. Lalaki kami. Kailangan din maghanap ng mga ibang kumbaga sa Okay, paulam. linawin kailangan ko maghanap lang, ng ibang Kuya babae. Jojit. Kayo po ba yung umaatungol noon? Kami po, ng babae. Ano pong atungol nyo? Nakahiga yung babae, nakapatong ako. Makipag-text Sausawa na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Harapin mo
Sandali lang. Okay. Alamin muna natin ang storya. Saan mo nakilala si Mang Jojit? Doon po sa palengke. Mga kailan to? Anong buwan? Natatandaan mo ba? September 1 po. September. So, si Mang Jojit, nakilala nyo, bakit? Pakilala sa ate ko, walang asawa. Yung pala may asawa kasi yung kaibigan nito, ano din Ay, tinamaan ng aswang nagpakilalang binata. Binata po siya. Oh. Tapos wala siyang anak. Gusto pang pumunta sa bahay. Ayaw lang ng ate ko kasi may mga anak po yung mga ate ko. Ah. Gusto pang sumugod sa bahay. Gusto Oh. pa naman ganun doon pa mag-ano. Ah. Ayaw ng asawa. Oh. Bakit sumama ang amo mo? Daw. Gusto ng ano eh. Gusto ng Gusto asawa ng niya pakatay ng amo mo eh. Ano? Pero diretso ang tanong, Lisa, may nalalaman ka ba dun sa sinasabing naging relasyon nung amo mo at ni Mang Jojit? Oh, may alam po Manila. ako yan. Pero tahimik lang po kami yun. Ayaw na namin ng gulo. Niligawan ni Mang Jojit talaga? Kasi tuwing Paano? yung asawa niya, inahawakan Niligawan ng itsura ng amo mo, inahawakan ng niligawan? kamay ng ate ko. Masyadong makapit. Higad pa ang amo mo, hindi baboy higad. Paano sa asawa? Hindi, pero Ate Jocelyn, may kasalanan din si Mang Jojit. Bakit po sa palagay ninyo nagpakilala siyang binata? Kasi po, nagpapakita po ng amo Kasi niya. wala ka sa katawan ng Yan. ate ko. Ang tanong, Ate Lisa, bakit hindi nyo muna inalam? Nag-background check kayo, sino ba talaga tong Jojit? Hindi nyo inalam? Hindi po. Pero eto na mahal daw niya ang kanyang misis, pero sa kariton ng prutas niya nakilala ang ebang nagpasaya sa kanya. At bakit ka naman nagpakilalang binata? Jojit Mesa, pasok na! Kuya Jojit! Sandali lang! Kuya Jojit, mahalaga ang katanungan na ito. Bakit ka nagpakilalang binata ka? Nagpakilala akong binata para magkakita kami dalaw. Pag magpakilala ka naman kasi... Magkakitaan kayo? Bakit hindi ba kayo nagkikita? Maakit ko siya. Aakit! Oh! Wow! Ang tanong, Kuya Jojit, bakit kailangan mong makipag-akitan sa iba? May asawa po kayo. 14 years na kayo. Pag nagpakilala ka kasi na may asawa ka, siyempre isang babae, hindi ka magugustuhan pag yung nagpakilala. Naskaso ka ako. Proud ka. Naskaso ako. Wow! Hindi, ang tanong ko nga po, Mang Jojit, ito para sa inyo. Sagutin po ninyo ng tapat at walang kapikit-pikit na ganyan ng mata. May problema ba kayo ni Ate Jocelyn? Bakit Wala po. kailangan yung tumingin sa iba? Wala pa kami problema na. Oh, nagsasawa na po ba kayo sa kanya? Siyempre, kailangan din maghanap ng ibang pagmamahal para ano. Ay, Hindi na sino kasi- po ang nagsabi nun? Sino po nagpauso nun? Siyempre, lalaki tayo, ma'am. Lalaki kami. Kailangan din maghanap ng ibang ano. Kumbaga sa Okay, ulam, linawin kailangan ko maghanap lang, ng ibang Kuya putahe. Jojit. Itong paghanap mo ng ibang potahe, pinilit ka ba, inakit ka, o ikaw ang nang-akit? Sinong nagpakita ng motibo? Nung nagtitinda kami sa palengke, pag bumibili ako ng ulam sa kanya, nagpapakitang gilas yung babae. Pakita ng kila sa ate ko, no? Siyempre, lalaki lang tayo. Okay. Nakakit tayo. So, ang tanong, pag bumili siya ng prutas sa'yo, pinagbabayad mo, hindi? Hindi na rin. So, wala pang kikitain ngayon. So, sa makatuwid, nagpalitan kayo ng pakiligan. Nagpakilig siya, kinilig ka, nagpakilig naman din ikaw. Asawa. Opo. Nilibre mo siya ng mansanas, ikaw nilibre ka niya ng talong. Gulat. Ganun na nga po, parang ganun na nangyari. Naku parang hindi ko kinakaya itong mga palusot ni Kuya Jojit. Kaya nyo ba, mga kasawsawan? Nako, siyang sumasagot na ang mga sawsawera at sawsawera. Wala pa man. O narinig na natin ang panik ni Mrs. at narinig na natin ang panik ni Mr. Abay na kanino ang inyong simpatsya? Photo hands tayo mga kapatid. Pula o puti, taas ang mga placards. Go! Nako, hala kayo. Ang itinaas nyo puti.
Ay, ibig sabihin yan, kayo ay hindi makakalibre ng prutas kay Kuya Jojit. Ay, yan ang ating botohan, Chang. Nabanggit nga ni Ate Jocelyn kanina na siya yung kaibigan na kumakatok dahil nga may hiraming gamot, hindi ba? Sa makatuwid, sa pagkatok na yon, abay may narinig, kayo po ba yung umaatungol nun? Kami po, ng babae. Ano pong atungol nyo? Nakahiga yung babae, nakapatong ako. Sumalosep, ano nga ba ang nakita mo, Ate Marites Linga? Pasok! Ate Marites, siya ba ang nakita mo? Sandali lang! Ang tanong ko po sa inyo, si Lisa po ba yung nakita nyo nung gabing yon? Siya ba? Hindi po. Sino? Anong itsura nung nakita nyo? Mataba po, mahabang buhok. Mahabang buhok, Bilog po mukha. bilog ang muka, Maputi. Maputi po. maputi. Okay. Anong eksaktong nakita po ninyo, narinig? Ito po kasi pinuntahan ko po. Oo. Nanghiram po ako ng panghaplas dahil sumasakit ang tiyan ng anak De, ko. bago nyo siya puntahan, kumbaga sa eksena sa Regal Shocker, pakato kayong ganyan, tok, 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 biglang, aw! Ano ba ang narinig ko? Ano ang nasa dakong paroon? Sino ang kasama ni Mang Joji? Pero, bakit ganun? Parang hindi si Maring Jocelyn. Tumakbo kayo ngayon. Tok, tok, tok. Mare, andyan ka. Jocelyn! Jocelyn! May kasama si Jojit! Sino yon? Gusto niyong malaman kung sino? Huwag bibitiw mga kapatid. Sabay-sabay nating malalaman sino nga ba yung kasama ni kumpare. Diyan lang kayo. Ito ang Face to Face. Nakita ko Oh, niya. nakita mo siya? Anong ginawa mo nung nakita mo? Nung nakita ko siya, pinagbidyo ka yung babae. Siyempre, mabilis eh. Oo. So, ang tanong ko po, yun po ba ang unang pagkakataon na kayo nag-something? Facebook Sausawan na mga kapatid. Ito mula kay Christine Miasco. Kumars siyang, hello! Fan ako ng F2F. Halos makapigil hininga ang mga pasabog na issue araw-araw. F2F helps the problems of the guest, lalo na po yung trio tagapayo. I like Kukuya te Ate Hans too. God bless you and sana magtagal ang show nyo. Kaboom! Ang galing-galing! Malikuran, harapin mo, face to face. Ang mga problema. Abay mga kasawsawan, sabi ni Hans Mortel, parang natatakot yata ako dun sa alulong. Sabi naman namin, may iba't ibang klase ng alulong. Ano ba eksaktong narinig mo, Ate Marites? Paanong atungal ba? Ano ba? Tsaka may iba naman pong tunog ng pato kaysa tao. Pato? Opo, may mga pato po doon sa bahay. May pato ba doon? Okay. O, ano ba ang tunog ng pato? Iba naman pong tunog ng pato eh. Kaysa tao. Watak. Siyempre, nagduda po ako. Kasi, Nagduda kayo na iba, tas may kasamang parang kumakaluskos, ganon. Okay. So, sinundan nyo? Opo, sinilip ko po. Oo. Kitang-kita ng dalawang mata ko nakapatong sa babae niyan. Yung asawa ko. Saan mo nasilip? Saan mo nakita? Pero paglingon niya, nakita Saan niya nakaparada ang kariton? Doon po sa gilid ng bahay, sa bakante. Okay. Lumingon po yan, nakita niya ako. Nakita po niya ako. Nakita mo siya? Anong ginawa mo nung nakita mo? Nung nakita ko siya, pinagbidyo ka yung babae. Siyempre, mabilis eh. Oo. Bilis para hindi mabota. Alam, kumare ng asawa ko, best friend niya eh. So parang nangyari, stop in the name of this laws. Umistop. Ay, ang kapal talaga ng mukha. Pero ang tanong, Mang Jojit, paanong napunta kayo sa likod ng bahay at nandun sa kariton? Doon kami sa palengke, nag-inom kami doon sa palengke. Naku, wala na naman naidulot na maganda. O yung alak. Yung lasing na kami, medyo malayo bahay nila. Doon ko siya diniretso sa may bakanting lote. Doon kami dumiretso yung dalawa. So, ang tanong ko po, yun po ba ang unang pagkakataon na kayo nag-something? Madalas kami ginagawa yun, pero sa bahay ng babae. Pinakaya ang kanyang kakaswalan siya. Para ang tanong ko kay Mang Jojit, kumain na po ba kayo? Opo. Mga gaano kadalas? Madalas po.
Kung babalik na rin po natin ang pagkakataon, makita po ninyo si Aling Jocelyn ang may kasama sa kariton sa likod bahay sa bakanting lote malapit sa bahay ninyo. Ano po ang magiging pakiramdam nyo? Patayin ko silang dalawa ng lalaki. Iba tayo, lalaki ako eh. Bakit kasi mas So, ang ibig po ninyo sabihin, kapag lalaki, pwede pong mangaliwa. mas masakit pag nangaliwa yung babae. Hindi, pero ang tanong ko po, Iba tayo, lalaki tayo. bakit po ninyo ginagawa ang ayaw nyong gawin sa inyo? Lalaki lang tayo, nakakit tayo. Ay, hindi po yung kadahilanan. Ano? Ano sabi? Siya lang. Oo nga, Kuya Jojit, kasi hindi naman din lahat ng lalaki ay mahina at sinasabing porket lalaki sila, ay may karapatan silang mangaliwa. Hindi po ba, Attorney Ben? Hindi naman ganun lahat ng kalalakihan. Dahil ayan, si Attorney Ben, hindi po ganun. Tama po yun, Chang. At ito nga, nakakalungkot sa kalagayan ni Joji. Na sinasabi niya, lalaki, pangkalahatan. Dapat matutunan nating mga kalalakihan. Yung pagiging isang lalaki, dapat kaakibat nun yung pagiging maginoo at pagiging responsableng lalaki. At attorney, yung pong sinasabi nga ni Ate Jocelyn, ayun na, kitang-kita niya, nandun na mismo sa akto, nagsasara ng pantalon, inaakyat yung kanilang pang-ibaba. Yun po ba'y sapat na ebidensya para po kung ipagpalagay po natin yun sa ganitong pangyayari, magsampa po ng kaso si Ate Jocelyn at hiwalayan niya ang kanyang mister na si Mang Joji. Yung ginawa pong yun. Papasok na po yun sa sexual infidelity na isang basihan upang sa ganon ay maring hiwalayan, legal, nitong si Aling Jocelyn, itong si Mang Joji. Kung yung nakitang yon ni Jocelyn, yung pangyayaring yon, ay nagkaroon siya ng emotional or psychological, disturbance. Nagdulot ng sama ng loob. Nagdulot ng sama ng loob. Papasok po yun dun sa psychological violence. At meron po itong pagkakulong mula 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon na pagkabilanggo, Tiangami. Meron palang nakukulong. Salamat po, attorney. May pwede pala kasi nga lumalabas din po. Siyempre, pag nalaman ni ate, at alam na nga ni Ate Jocelyn yun, nakadulot ng sama ng loob sa kanya, nagdulot ng sama ng loob sa 3 anak po ninyo, ay pwede po kayong kasuhan. Kaya po tinatanong ko kayo kanina, para nais po namin kayong maunawaan, saan po nang gagaling? Yung, ano po ba, hindi pa po ba ninyo alam o tanggap na kayo po ay may asawa ng tao? Lalaki lang tayo. Mang Jojit, gusto rin naman namin iangat ang antas ng mga kalalakihan at hindi sabihin na porket lalaki kayo mahina, gano'n na lang ba yun, panghabang buhay? Sino po ba ang mahalaga sa inyo? Ang damdamin ninyo? Itong kaligayahan yung ito o yung mga anak po ninyo? Mga anak ko po. Oo. Ano po pala? Ano po nangyari? Nakakit lang mo tayo. Lalaki naman tayo mo. Yan na naman. Hindi, ang tanong ko po, syempre nais din maunawaan ni Ate Jocelyn, may naging pagkukulang ba siya? Meron din po siya yung... Ano po yun? Expected ko na yung mga ganyang mga sagot eh. Ano pong naging pagkukulang niya? Kawawa naman si Jocelyn, pinagsilbihan ka na ng 14 na taon, may kulang pa. Anong kulang? Siyempre, pag umuwi ako, hindi niya inaskaso. Laging anak ko, pagdating ko sa bahay. Lagi yung bata! Baka naman din kulang ka ng konting pagpapasexy din, Ate Jocelyn. Siya naman po, pag umuwi, lagi naman po lasing. Kayo naman din po pala ang may problema. Ano po magiging pakiramdam nyo pag umuwi si Ate Jocelyn ng nakainom? Masakit. Laging, siyempre, pag umuwi siya ng lasing, iba rin ang pakiramdam ng lalaki pag lasing yung umuwi yung babae. So, ibig sabihin, ang lalaki lang ang pwedeng umuwi ng lasing? Pwede. Baluktot po ang pangunawa ninyo. Yan ang kailangan nating tamain, Mang Jojit. Bakit kailangan po ninyong uminom at iklian ang buhay nyo? Pagka sa palengke kasi nagtitinda, nandyan na yung pag yung mga kasama mo, pag bumili ng alak,
Pag pinapatagay may ka. problema po kayo, Mang Jojit, sa pag-iwas sa tukso. Mahina po kayo dahil eto, natukso kayo sa alak, natukso sa babae. Hindi po kayo makasabi ng hindi, ano? Hindi pa ako makatanggi sa kanila pag Ayun! Naku, mukhang kailangan mo makausap si doktora ng masinsinan. So, ang sinasabi mo, natukso ka sa alak, natukso ka sa ano, eto din, natukso ka din nitong babaeng ito. Siya nga ba ang nanukso sa adan ni Jocelyn? Nahanap po namin siya. Hindi mahanap ni Ate Jocelyn, pero kami, nahanap namin ang babae sa dilim. Eto po, si Marie Morelio. Pasok! Sandali lang! Ate Marie! Diretsa ang tanong. Marie, ikaw ba ang kasama noon sa dilim ni Jojit? Ang iba pang detalye at yung mga naganap nung gabing yun, eto, natatandaan mo, saan ito? Marie, saan ito? Saan yan? Ano po yan sa ano? Nandiyan ka nagpakababoy! Bawi ka kasi! Subukan mo para masalaman ka lang! So ikaw ang kasama doon? Oo! Ikaw ang kasama doon, Marie? Diretso ang tanong. Opo. Siya pa din. Inamin naman. Naku po, Kuya Jojit. Tignan mo itong nangyari. Nagkagulo ng dahil sa akitan mo. Magbabalik po ang face-to-face. Sabi niya, ikaw ang nang-akit sa kanya. Sumali ka rin ah! Nagpapakitang gilas ka daw. Sumali ka! Okay, sige, sandali lang. Okay, para malaman natin. Nagpakilala bang binata o hindi? Hi, Changami. Hans, Rio Tagapayo. Yun, kahit nitong August lang ako nag-umpisang manood ng face-to-face, talagang masasabi ko yan ang favorite TV show. Inaabangan ko na siya tuwing hapon. Talaga namang gustong-gusto ko po yung mga advice na binibigay niya sa mga participants niya dyan. At, number one talaga kayo dito sa amin sa Tansa Cavite. Yun lang naman po. More power po. Tsaka Happy New Year. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Calayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Necessity, Head, Foot and Body Spa, necessity for your body and soul, Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup, effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Sam Stray. The DS Products. Ito ang tunay na masarap. Select Soy Sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Ultra Mega Supermarket, Wholesale and Retail. Sundance, your business in fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach. Ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Sabi na mga kasawsawan dito, mga kababaihan, bakit ganon? Siya pa ang matapang. Siya pa ang galit. Ate Marie, nais naming maunawaan. Bakit kayo nagkaroon ng relasyon ni Mang Jojit? Kasi pa nung una, bumili pa ako ng prutas sa kanya. Di niya Sabi niya ikaw ang nang-akit sa kanya. Sumali ka rin ah! Nagpapilas ka daw. Sumali ka! Hindi dahil sa'yo, hindi nakagulo yung ating ka! Sumali ka dapat ang ka! Okay, sige, sandali lang. Okay, para malaman natin. Nagpakilala bang binata o hindi? Nagpakilala po siyang binata. Sabi niya sa akin, binata daw siya. Ano yan? Binata yan? Dinala niya lang pala ako sa matamis na salita niya. So, itong kariton na to, kariton papag ang tawag dyan. Opo. Sabi ni Jojit kanina na hindi lang isang beses kayo nag-something-something doon. Totoo po yan. Niligawan ka ba ni Mang Jojit? Oo. Paano ka niligawan?
Papunta-punta po siya sa may palengke, tapos minsan lumalabas po kami. So, pinlano mo rin, Joji? Ano nangyari nang gumising ka ng umagang yon na naisipan mong manliligaw ka ng ibang babae? Nakalimutan mong may asawa ka? Ang tanong ko po sa inyo ngayon, Mang Joji, mas maligaya po ba kayong kasama si Marie kesa ang mga anak po ninyo? Hindi, mas maano pag anak ko kasi, pag umuwi ako. Ang tanong ko po, mas maligaya po ba kayong kasama si Marie kesa mga anak ninyo? So parang ang sinasabi nyo, pinipili nyo si Marie? Mas maligaya kayong nakikita si Marie kesa sa anak ninyo? Ikaw! Pagkasama ko siya, parang nawala akong problema. Ang tanong ko, Marie, ngayong alam mo nang may asawa si Jojit, itutuloy mo pa rin ang pakikipagrelasyon mo sa kanya? Oo, itutuloy ko pa rin. Paglalaban ko. Ang bagay May mga anak ka? Opo. Meron. Ilan? 2 po. 2. Nasaan ang kanilang ama? Iwalay na po kami. Iwalay na. Pasensya ka na sa aking tatanungin. Iisa lang ba ang ama ng mga bata? Mahal mo ba ang mga anak mo? Sobrang chow. Okay. So dapat sila ang inuuna mo, hindi si Jojit. Anong nakita mo sa kanya? Mabait kasi si Chang eh. Maunawain. Siya na yung lalaking magmamahal sa akin. Kasi naunawaan ko yung nararamdaman mo, napakiramdam mo sa edad kong ito, ilang beses na akong nagkamali. Gusto ko naman maging maayos na, matino na. Pero baka pinipilit mo lamang ito. Kasi kakala ko kasi dati, Chang, si Jojit na yung katuwang ko sa buhay. Nagkamali pala ako. So pakiramdam mo, siya ang sasagip. Pero hindi pa ba sapat na kasakitan ang binigay niya na nagsinungaling siya sa'yo? Masakit. Oh. Ang tanong ko, Joji, paano pag nabuntis si Marie? Naisip mo yun? Hindi. Pananagutan mo? Pananagutan ko. So, ang ibig sabihin ba nun, Jojit, iiwan mo ang mag-ina mo? Hindi ko na maiiwan yung anak. Siyempre, kung anong kailangan ng maging anak ko, siyempre, ibibigay ko. So, ang sinasabi mo pa rin dito, hindi mo kayang tapusin ang sa inyo ni Marie? Pag ang tatapusin ko na po. May bala ka pa. Kailan? Mga anong petsa yun? Itong araw na po ito, tatapusin ko na po yung relasyon namin. Babalik na po ako sa asawa ko. Ang tanong, tatanggapin ka ba? Yun ang hindi natin alam. Alam mo, base sa naging kwento po ninyo, nakita natin dito na ang problema ay hirap si Kuya Jojit na tumanggi sa kanyang mga kaibigan at tumanggi sa tukso. Sabi mo nga, babalik ka sa iyong asawa na si Auntie Jocelyn. Pero ang tanong, tatanggapin ka pa kaya niya? Lahat ng yan, malalaman ninyo at matututunan ninyo sa gabay at tulong sa inyo ng ating trio tagapayo dahil makakausap nyo na sila ng masinsinan at face-to-face. Kung gusto mo makahanap ng talagang katuwang, pinagdadasal yan. Yes. Pinagdadasal yan. Huwag ka magmadali. Hindi yung sa palengke hahanapin. Kung minsan nga, nagsisimba ba kayo ng mga anak mo o hindi? Minsan. Tama, nakakalimutan na ang pagsimba eh. Kasi kung ano yan, pinagdadasal yan, magugulat ka. Makakahanap ka at makakahanap ng taong iintindi sa'yo. Kung gaano kabilis sana yung pagsagot mo at pagtatapat mo sa mga nagawa mong kasalanan. Sana ganun ka naging katapat dito sa kasama mo. Sige, sabihin mo, ano talagang pagkukulang? Kung sinasabi mo lalaki ka lang dahil natutukso ka, pero ginawa ka ng Diyos upang magpakatatag ka bilang lalaki. Ganun din si Marie, Father. Ganun din, no? Ginawa siyang babae upang magpakatatag ka rin. Sa totoo lamang po, Kuya Joji, talagang matapos ninyong magkwento, maglabas ng mga naging pangyayari at kwento ng buhay pag-ibig po ninyo,
nabagabag talaga kami sa mga naging sagot po ninyo at yung mga pananaw po ninyo na sana po hangad namin na sa tulong ng Trio Tagapayo ay nagbago po ang lahat ng yon. Attorney, kamusta po? Medyo naliwanagan po ba si Kuya Jojit dun sa kanyang alam naman natin iba dun, ibang palusot na laang. Opo. Mukhang naging maliwanag na kay Jojit Changami yung responsibilidad niya bilang siya ay ama ng kanyang pamilya. Sinabi ko sa kanya na kung paanong yung mga sagot niya sa mga tanong niyo kanina na talagang tapat siya sa pag-amin at naging matatag siya sa pag-amin ng kanyang kamalian, sana ay nagamit niya yon at gagamitin niya upang tumatag lalo ang kanyang pamilya. Tandaan mo ay napakaigting ang mga batas tungkol sa family relations sapagkat ang gusto ng ating batas manatili na matatag ang isang pamilya. At yan ay nakasalalay sa iyo. Habang buhay ka at hanggang sa iyong kamatayan, sana mapagtagumpayan mo ang mabigat at maselan responsibilidad na ipinagkaloob sa iyo. Yun lamang. Maraming pong salamat, Attorney Ben. Maswerte ka pa rin, Kuya Jojit, dahil mukhang Dr. Camille, pinapatawad naman siya ng kanyang misis na si Jocelyn. Pero alam natin na masakit ang lahat ng ito para kay Ate Jocelyn at kailangan din niya ng tulong ni Mang Jojit para din mabalik ang tiwala, ang pagmamahal, ang init ng kanilang pagmamahalan. Chang, ang isang one-night stand ay madaling makalipas. Pero ang isang affair, tandaan natin na ito'y merong tinatawag na emotional investment. Dahil nagbuhos ka ng emosyon dito at naglast ng mga 3 buwan na. Kung si Aling Marie sobra ang walang pagmamahal sa sarili, ikaw naman nasobrahan na masyado mong minahal yung sarili mo na ikaw na lang iniintindihan, dapat lahat ng tao iintindi sa'yo. Kaya nga sinabi ko kay Marie, sabi niya, naintindihan mo yung sinabi ni Chang, na meron ka bang pagmamahal? Kasi kung may pagmamahal ka sa sarili mo, may respeto ka sa sarili mo. Uulitin ko na ang isang taong magmamahal sa'yo, pinagdadasal yan. Kasi once na pinagdasal mo, magugulat ka. Merong talagang magmamahal at magmamahal sa'yo at lahat ng problema mo parang, Diyos ko po, magpapasalamat ka dahil kasi eto na po siguro yung talagang dinadalangin ko. Nakakalimutan mo magdasal. Isang bagay na makakatulong sa'yo para may ayos mo ang buhay mo. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille. Nabanggit nyo, kailangan ipagdasal. Totoo yun, Father. Pwede naman nating ipagdasal sa katayuan na yun ni Marie na talagang i-request pa niya kay Lord kung anong klaseng boyfriend yung gusto niyang magkaroon o asawa. Abay talagang ibibigay. Pero bakit ang ibang tao, pakiramdam nila, hindi nasasagot ang kanilang dasal? Bakit po kaya ganon, Father? Meron po tayong tinatawag na kalooban ng Diyos. Kung tayo po'y nagdarasal, tayo po'y nagiging mapagintay. Ang tinatawag po natin yan, time. Hindi po tinatawag in months time. Sa tulong po ng face-to-face ay mamulat ang mata mo, Jujit. Dahil kanina parang mali ang prioridad ng buhay mo. At ikaw naman, Marie, kahit single parent ka, nag-iisa ka, mayroon ka rin tungkulin na harapin ang responsibilidad na palakihin, imulat sa iyong mga mata sa katotohanan at sa tama. Who knows, sa iyong pananalangin, makita ka ng isang lalaki na tatanggapin ka kahit may 2 kang anak at mamahalin ka, hindi lamang sa laman, kundi sa kabuuan ng iyong katauhan. Salamat po. Thank you very much sa ating pong mahal na Trio Tagapayo. Alam po ninyo mga kapatid, kanina pa habang nagka-counseling ang ating mga bisita kasama ang ating Trio Tagapayo, abay ang aming pong camera ay umikot-ikot dito sa ating mga kasawsawan at napansin nga po namin si Nanay na kanina pa naluluha at talagang dalang-dala sa ating pong issue ngayong hapong ito. Nay, tanong ko lamang po, meron po ba kayong gustong iparating sa ating mga bisita? May mensahe po ba kayo kay Jocelyn o kay Marie? Ako naman, sa sobrang babaero yung asawa ko, yun, iniwan ko na lang ako ang kusang umiwan sa kanya dahil hindi ko na kaya.
Ano po ba ang ginawa ninyo para makabangon kayo ulit, makayanan po ninyo yun? Ayun, may trabaho naman po ako. Sa trabaho na lang ang inikuan ko sa sarili ko. Iniwan ko lang siya. Wala kang mapapala. Parang bahala na siya sa buhay niya. Pero natutunan naman po ninyong mahalin ang inyong sarili, Mami. Sarili ko na lang. Sarili ko na lang ang minamahal ko. Kasi hindi naman niya ako minahal. Yung mga babae niya, ang mahal niya. Bahala na siya sa buhay niya. Pero nako, natutuwa naman po kami, Mami, dahil kahit paano, alam po namin, wala namang babaeng may gusto na talagang sila ay mahiwalay. Pero kahit paano po, nandoon yung natuto kayong tumayo at bumangon sa naging eksperyensya ninyo at higit sa lahat, natuto po kayong mahalin ang inyong sarili. Ganun talaga. Salamat po, Nay. Maraming salamat. So, ang mahiwagang katanungan ngayon, Ate Jocelyn, ngayon bang katabi mo na si Kuya Jojit? Ibig sabihin yan ay napatawad mo na siya? Ano ba? Patawad ko na po siya. No. Kasi mahal ko naman po siya sa kay mga anak ko. Sana lang wag niya nang ulitin. Yun lang ang ano ko sa kanya. At sana lang nga din, Ate Jocelyn, matapos yung naging counseling, mas maunawaan ninyong dalawa po, Mang Jojit, na kung may pagkukulang, kailangan parating. Sabihin po ninyo, ipaalam ninyo. Kung may pagkukulang siya, may pakiramdam kayong hindi niya nagagawang obligasyon niya bilang asawa, sabihin po ninyo. Ano po bang natutunan ninyo mula sa ating tagapayo? Mamahalin ko yung mga anak ko. Pagtanda ko, sila rin mag-aalaga sa akin. Sana po dalangin namin na sa pamamagitan ng programang ito at ng Trio Tagapayo, mas naunawaan po ninyo na kailangan po kayo ng mga anak ninyo. Ito po ay buhay ninyo, Mang Jojit. Maaring pong dito sa harap namin, umuo lang kayo ng umuo. Pag uwi nyo, hindi nyo gawin yan. Hindi po kami ang magiging talo dito. Sino po? Sino po ang magiging kalungkot-lungkot na hindi nakaramdam ng pagmamahal sa kanilang ama? Yung mga anak ko. Kailangan po nila kayo, Mang Jojit. Ano pa, Ate Jocelyn, ang nais mong sabihin kay Jojit? Ito na yung pagkakataon mo, para masabi mo na lahat. Yun nga po, magbago na po siya. Huwag na siya ng babae. Asikasuhin niya yung mga yung prutasan namin. May balik sa dati. Para pumano yung mga anak. Pag naulit-ulit, anong gagawin ninyo? Putol na yan. Putol na yan. Huwag naman, kung ako sa inyo, huwag niyong dungisan ng kamay ninyo. Narinig mo yon, Kuya Jojit. Marie, siguro naman malinaw na kailangan mong tapusin ang lahat-lahat sa inyo ni Jojit. Tapos na nga ba, Kuya Jojit? Ha? Bali pag labas namin dito, tapos na po magiging relasyon namin. Yun na ang ano ko kanya. Sana niya, mapatawad niya ako sa makahanap siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng gusto hanggang sa pagtanda niya. Ate Marie, tapos na daw ang lahat. Kay Jocelyn, humingi ako ng tawad. Sa ginawa namin kasalanan, hindi ko naman alam eh. Kung alam ko lang, hindi ko naman gagawin eh. Nararamdaman ko rin kung anong sakit eh. Sorry. Pinapaubaya ko na sa sayo para sa mga anak mo. At hangad namin, Ate Marina, dumating na yung sinasabi mong lalaki na nakalaan para sa iyo. Pero kung hindi man, 'di ba? Pwede naman natin kaya naman natin maging maligaya kahit na walang karelasyon. Kaya naman, 'di ba? So hangad namin, Ate Marina, matapos ang naging usapan natin dito sa programa, mas matuto mong mahalin ang iyong sarili, mas matuto mong bigyan ng pagpapahalaga at respeto para pagdating ng araw, pagdating nung kung sino man yun na nilaan para sa'yo, handa ka, di ba? At masasabi mo na nandito at mahal ni Marie ang kanyang sarili. Ha? Marami pong salamat. At sana nga, hangad namin, Kuya Jojit at Ate Jocelyn, na maging maayos na at magbago na ang lahat sa buhay ninyo. Maraming salamat sa ating mga bisita.
Naku po, amina na tayo mga kapatid. Isang aral na naman po ang ating babaunin ngayong hapon. Minsan ang buhay ay parang isang kariton. Marami ang makikisakay at marami rin ang pwedeng ilagay. Pero hindi lahat ng ito ay pwede mong pagbigyan dahil meron silang ibang dapat kalagyan. Huwag din nating hayaan ang sarili na matukso sa isang matamis na pangako kung ayaw mong mapasok sa isang mainit na laro. Hindi po lahat ng bagay na makakapagpasaya sa iyo ay inoohan. Minsan may mga bagay na dapat mo ring matutunang hindian. At higit sa lahat, iba po ang tinatawag na tunay na pagmamahal kaysa sa tinatawag na kamunduhan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, bago ka makahanap ng isang tunay na pagmamahal, mahalagang mahalin mo muna ang iyong sarili. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at mga kasawsawan. Siyempre sa iyo din, Hans Mortel. Dance Squad, salamat. B1 at B2, may galos ba? Thank you Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating mga sawsawero at sawsawera sa studio. At sa ating mga bisitang nagtiwala at nagpaunlak ngayong hapon, salamat po sa inyo. Ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Lunes, babaeng hindi lang mang-aagaw, namamakyaw pa. Nag-break po kami ni Francis dahil kay Rowena. Rowena walang boyfriend? Marami pong boyfriend yan. Mga lalaki po dun sa amin sasabi, ayun si Rowena, naging jowa ko na yan. Yan, natikmang ko na yan. Gaano kadalas ka makipagtalik sa mga boyfriend mo? Sa isang linggo? Mapatak na 5 beses. Depende sa tao. So wala siyang kapaguran, Dok. Minsan nakakaingit. Kabi-kabila ang mga lalaki niya, sabay-sabay pa. So mahal mo si Rowena. Ako. Gaano mo siya kamahal? Sobrang pagmamahal. Tanong ko ngayon, sinong mahal mo? Si Jeffrey. Ikaw daw ang mahal ni Rowena. Mahal mo pa rin ba siya matapos mong marinig yun?